Grateful nga 50 years ang celebration. And then part ko ani, in fact, sa pag-special class namo kang Isulmig Seminary after high school, ako mga kauban pulos gikan almost tanan, hapil tanan mga daghang nga kayo gikan charismatic renewal. The likes of Bishop Ruben Labajo, charismatic ba na siya, gusto ko na siya magkanta o karang charismatic songs. Si Raul Amudja, these are the charismatics from Santo Rosario, kauban nilang Gini. So kami kabats at itong panahon na. So, nangutan ako, ako may naimbitaran na mo part sa mga pari. Tugod siguro because I am also I am a fruit of the charismatic renewal. Okay, salamat sa Ginoo. Praise the Lord. So ako, isigihan ko nilang pangaig slide. Iko din ang ko muhatag og slide. Ako lang ang magpa-slide. Mapura di ako. But I would like to begin with focus ko diretso kining mission that we are talking about. Rooted gini siya sa pulong sa Ginoo. After the resurrection of Jesus, human siya. This is in the Gospel of Matthew 28, 1-18. Kanya makita po na nato siya sa Ebanghelyo. The same story sa Ebanghelyo ni Marcos at ni Luke. And I would like to read to you kanang maong bahin, the Great Commissioning. I think all of us are familiar with these words of Jesus sending His apostles. At turitso ko sa 28:16 to 19. Muna ni siya ang katapusan bahin. Sa dihang umingon ng Ginoo, or Matthew said, the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them. When they saw Him, they worshipped, but doubted. Then Jesus approached and said to them, all power in heaven, for all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of time. So muna siya ang Great Commissioning that we are all familiar. Upat kabahin diha ang ato, diha ako mamalandong sa mission, kay diha man gyud nagsugod ang paglakaw nato kay kita gipadalaman sa Ginoo aron mag-mission. There are 4 important elements when we talk of mission. The first is ang gisulti sa Ginoo, all power, all authority in heaven and earth has been given to me. First, ang ikaduha, go therefore and make disciples of all nations. Ikatulo, of all nations, sumpay, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The third, teaching them to observe all that I have commanded you. And ikaapat, behold, I am with you until the end of time. Kana, unay unod sa akong pamalandong. Apan sa dili pa, dahil tabog balik, kini siya ang Great Commissioning na makita na nato ngadto sa katapusan na Matthew 16, 19, 20. Pero bubalik tag sayo-sayo, kung sa may nahitabo diha, importante kayo sa ang nahitabo. What happened is the resurrection of the Lord, nabanhaw siya, kanya pagkabanhaw niya, nidagan niya ito sila si Maria Magdalena, kanya giingnan sa wala din, nabanhaw na siya, nakita niya, giingnan ingon ang Ginoo kang Maria Magdalena, ug sa babae, lakaw ka mo. At doon ang mga apostoles, 12 apostles,
go to Galilee. Kaya ito makikita ko ninyo. So, importante na siya. Dunay lain diha nga importante kaayo nga nahitabo. Kaya usa ba? Ang nahitabo Kaya nga sa muli yung sila sa Jerusalem. sa Pero magkakita pagkamanhaw sa sila Ginoo, ang mga Tigom gwardya, sila. ang mga gwardya nga nakakita sa pagkamanhaw na kuyawan, wa na diha ang Ginoo. Busa sila nga gipabantay na kuyawan asa na ang ilang gibantayan, wa naman diha. So, Asa pa sila padung, nangadto sila sa mga kadagkuan ug ilang giingnan na wa na diha ang Ginoo, wa na diha si Kristo. Ug giingnan sila sa mga kadagkuan ay mugkagool, itagaan kwarta, ni ay kwarta kunya mauni siya ay isulti, ingnan nga samtang nangatulog mo Gawat. gikawat sa mga disipulo ang lawas ni Kristo. Pililong kayo ni. And that part, sa 16 na siya, ningon, the soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has circulated among the Jews that Christ's body was stolen. Ganong importante ni siya sa misyon tungod kay sa ato pa di ay bisan na panhaw ng Ginoo nagmadaog na siya batok sa kamatayon ug sa sala, batok sa dautan. Duna pag hindi ay mga tao nga musangyaw ug lain Wala na. ug unsa may ilang isangyaw nagtuo ta og nidaog ng Ginoo. Human siya bayre og salapik ni Judas, human siya nabanhaw gibayran pagyud og laing salapik ang mga apostoles to tell people nga ang Ginoo wa mabanhaw kundi gikawat. Nagkaroon kawatan lain rin. Importante na kay nagkahulugan ka na nga ang una di ay gimbuhaton sa magmission is to proclaim that Jesus is alive. Buhi siya. Buhi siya. Hindi mamatay. Kamu, buhi mo? Uy, yeah. Ano na yung tugo? Buhi siya. God is alive. Una-unang mission di ay kay dunay mga tao nga nagsultig lain nga gikawat ang Ginoo. Wala siya. Buhi siya diha sa atong kinabuhi. Lalo kang wala. Wala siya charismatic proclamation is God ang Ginoo nagantos siya namatay ug siya nabanhaw. God is alive. Muna atong proclamation. Karon, ako lang din tagsa-tagsaon ha. Kaya bubo lang kay bubo lang akong panahon ha. Bubo lang. Kanang authority. All authority is given and heaven and earth is given to me. Tanang gahom, tanang power gihatag kanako sa akong amahan. Kining gahom iya gid ni Kristo. Duha ka buok man ni gahom. Gahom nga inherent, that is inherent iya gyud sa tao o gahom nga gain nga inherent sa Ginoo naa ang gahom niya tungod kay siya anak man sa Dios. O dinhi sa kalibutan kinsa man ang mga gahuma nga inherent kanang mga anak o hari sa ilang pagkatao, kamahanan na sila tungod kay naaman nila inheritance na dawat apan dunay laing kahum nga super gained tungod sa ilang gibuhat. Si Kristo naa kining maong gahum tungod kay siya anak sa Dios, tungod kay siya Dios. Tanawa dito sa iyang bunyag sa may dito sa diyan sa gibunyagan kabahin-bahin mga karismatik kung mga leader kini ang pinangga kong anak yan bawaan sa nila na duwa ng kung sa laing bahin sa Evangelyo miingon siya wapon mo ila sa ilang miingon ang Evangelista why nakaadto sa amahan gawas lamang why nakailang sa amahan gawas lamang niya sangko sa nagtukan pagkagubot sa amahan.
Ingon niya na ang gahom sa Ginoo tungod kay gikan siya sa amahan. Ingon kagamahanan ng Ginoo nga kinsa ra man gud ay nagtudlo nato og pagtawag sa Ginoo nga amahan. Wa gyud si Kristo ra gyud. In the history of religion, Christ, si Kristo, giusap niya ang atong pagtan-aw. Nga ang Ginoo di ay dili lang siya layo, dili lang siya nagtanaw, dili lang siya nagbantay. Ang Ginoo gamay siyang libro, daday literal. so naa diha the inherent power of Kadaghan na din ang Jesus. presidente sa Ramon sa una ng presidente na Ingon siya kagamahanan nga diha sa ebanghelyo unsa may ang isulti. Moingon siya kaniadto giingon kaniadto mata bayrag mata ngipon bayrag ngipon apan karon sultihan ko kamo. Naagahom sa Ginoo giusap niya ang balaod kay siya man ang tinugdan sa balaod. Giingon kaniadto apan karon sultihan ko kamo. Naa diha mo ni giingon sa Ginoo tanang gahom sa langit ug sa yuta gihatag kanako. Ug dili lang kana, dili lang kay anaa niya gahom tungod kay siya anak sa Dios, iya pod nga gipuy-an. Obispo, pare. Tanaw ang pagpuyo sa Ginoo. Kuya kayo. Sa iyang gisulti, iyang gibuhat. Kung muingon siya, walay dakong gugma nga ikahatag ang sa katao, gawas lamang sa paghatag siyang kaugalingon, iyan ang gibuhat. Nagpakamatay siya sa krus. Sa pag-ingon niya, pulahan ang mga kabos, siya mismo kabos. Mateo. Kinumdumo nito sa katao, gamigon, Lord, mupan ko nimo. O sa nagisulti sino, buwan ka na ako, 19, kinudumihan, ang mga milong may kataguan, ang mga langgam, may mga salag, apan ako, wa, bisan nalagbato nga kahigdaan Lucas sa 9. tunggol. Igon niya na, ang 57. tanan gisulti, kung inyo ang Anto tanawon sa 62. inyong mga pagbasa sa Biblia, ang tanan nga iyang gisulti, iyang gibuhat. Tuman. Ug naa diha ang gahom sa Ginoo. Dunay nindot kay giingon si Saint Benedict, ingon siya, si Christ that was born poor, Kabos. he lived poorer, he died the poorest. Kuyaw kayo. Mao na siya ang kinabuhi sa Ginoo, no? Patay sa lunahan. Namatay siya nga Kabos. pinakakabos, nagpuyog na kabos, na tao na kabos, naa diha ang gahom sa Ginoo. Amen. Ug tungod niya ng maong gahom, miingon siya, all power and all authority has been given to me. Therefore, so maunay gipanukaran niya. Therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Hangtod karon, mao ra gid atong formula. I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Wa gid siya mao sa duha ka butang ang akong buot na akong iyong tanawon diha. Una, diha sa bunyag, doon na may isulti nga mga pare. Di siguro mo makabantay. Marin ako diri kay murag gamay ra makita na ko diha. Na isulti diha, kini bunyag bitaw. Di butang tao kurusan nga agtang. Di ba mo kurus pa mo? Kamo gibon. Na mo isulti wa? Wala. Pangalan sa mga. Walo. Salak sa. Doon na isulti ang pare. Indot kaya isulti. Prayer na sa pare nga taas. Ya minubuan na. Ingon nga, I claim you for Christ. I claim you for Christ. Giangkon ko ikaw para kang Kristo. Diya sa bunyag. Sa pa, diya sa bunyag, iya nata ni Kristo. Mao nga ang binunyagan, lisod kay na siyang mayawaan. Gawas kung makik-amigo mo siyawa, kay sa bunyag, iya nata ni Kristo.
gibutangan na og krus ang atong agtang, sama nga gibutangan og krus ang katong mga puntahan sa balay sa mga Israelita sa gabi nga sila Sikil. nahimong gawas nun, Oy, nilakaw sila, nibiyak sila sa Ehipto. Ang dugo sa karnero o mga salampati, dipindi ang sa ilang madakpan, gikan sa silingan, ang dugo ibutang, I claim you for Christ. Ikaduha, lindot kay na sa bunya, di ba? Ganong ingon anak man ang formula, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tungod kay muna gitawag na Trinitarian formula. Ug sa pagbunyag, kita na iya ni Kristo ug ang Trinidad mipuyo diha kanato. Muna siya gitawag the indwelling of the Trinity. Not only the indwelling of the Spirit, but the indwelling, pagpuyo sa Ginoo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo diha kanato. Kita na ilaha ug ang Dios na himong atua. Importante kay ni siya. Ganong importante kay ni? Kay kabahin man siya sa misyon. Mayroon ta, ganong ato mangyod, ganong mag-misyon man ta. Di ba? Kadagahan na itong madungog. Gusto na itong madungog. Mayroon ta nga, every baptized, tanang pinulyagan, Missionary. misyonero. Kadagahan na mga... Pero nahibaw ba mo, ganong ang pinulyagan, misyonero man? Kung bangutan mo, ito ulang mo anak. Pero asa man na siya nanukan? Di man na siya nagikan. Unsa may pasikaran anak nga matag binunyagan misyonero. Gidawat na nato. Mo ani siya connection. Giingon nga mission flows from the heart of the Trinity. Nagikan siya, diha magikan ang tanang mission. It flows from the heart of the Trinity. Tungod kay ang Trinity po, kabahin man isa sa kamatuoran nga ang Dios gugma. Kung gugma ang Dios, dili gyud siya mahitabo nga mag-inusara. Kay ang kung dunay gugma, kapot yun na ngadto sa ban. Ang gugma mudaghan, ang gugma manakod. Muna giingon ni John Paul, because God is love, God is a community. God is not an isolation, but God is a community. Now, what is a connection? Kay ang mission naaman ay flows from the heart of the Trinity, and every baptized is baptized into the Trinity. Therefore, ang Ginoo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga maoy sinugdanan sa misyon, nagtukmod usab kanatong tanan nga kita mahimong mga misyonero. Amen? Nakuha ninyong connection? Kamuingon mo, every baptized is a missionary because we are baptized in the name of the Trinity, and mission flows from the heart of the Trinity. So di kita makalikay, kay mauna siya ay kamatuuran. Pero moingon ta, daghan makita rin no, isa may naka-mission na ninyo sa gawas. Kaya tumuog, of course, si Brad Habib, sa nasan na nabot, no? O Brad Dudong, o kadaghanan ninyo, sa nasan na nabot. Pero, ano ba Brad Big? Pero, kini sila nga naatog lagyo, pila ni kabuo? Na po, 20, pero kadaghanan na to, naamagod sa atong tagsa-tagsa kapanimalay, naa sa atong tagsa-tagsa kakomunidad. Nagpasabot ba na nga tungod kay ni alang tadiri, dili ta makamisyon? Ang misyon sa kadaghanan naa diha sa pagpuyo sa estado nga sa kinabuhi nga atong gipuy-an. Ang misyon sa kadaghanan naa diha sa pagpuyo in an excellent way
sa atong pagtuo. Ubalik ko niya ako ani kay mo man hagit gyud ako sa di pa ko nakalimutan ako sa Pilmero 28 minutos ra ako. Wala po ito ikaduha. Natandog ko sa gingon ni Brad Ali, itong gingon mga lives transform. Usa sa mga gasa tungod kay daghan na kayo nga na-renew because of the charismatic movements. 50 years na kini nahitabo, uncounting lives transform. Pero nagkaingon ta, iba mo ko na siya, mubalik ako lang isulti pero balikon ko ni, pasig makalimutan din ako. Iba mo ko na siya ang hagit. If truly lives are transformed, then communities must also be transformed. Nation must also be transformed. Kaya kung nabago ang kinabuhi, pero wag mabago ang katilingban, o wag mabago ang nasod, then there is something wrong. Ang tinguli ang wrong tingali kay ikumparar ta sa daghan, mas daghan man ang wa ma-transform, mas daghan pud ang wa ma-renew. Panalitan sa parokya, pila ra makabong na renew diha. Ato siguro silang paderjan, mas daghan-daghan, kaya daghan man siya dito charismatic sa... So, ana siguro diha magsugod. Mubalik ko diha. Ato ko sa ikaduha. O sa to, the great commissioning of Jesus. Kumanis na rin nga ang tanang kahuman niya kadako. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And in 1521, naabot din sa ato. Mga apostoles, nang lakaw sila. In the history of the church, the apostles went to different parts of the world. Si Tomas niadto sa India, si Bartolome niadto sa Armenia, si Peter and Paul went to Antioch. Sawa pa sila muadto sa Roma, si Pedro, siya ang unang obispo sa Antioch, together with Paul. But later on, nangadto sila sa Roma, kay ang Roma may sentro sa kalibutan niadtong panahona. Dito silang duha, ug dito sila gipatay, no? Muadto mo dito sa ilahan sa Roma na dito ang kadina nga naghigot ni Pedro ug ang kining haligi nga dito giputol ang o ni Paul, yan ni luksog katulog nagikas airport padung ka sa Roma na dito'y simbahan gitawag og Tre Fontane, the three fountains. Nagiingon that when the head of Paul was cut, niluksog ang iyang ulo ug sa giluksuan dunay tubig nga mukuha na dito the Tre Fontane Church. Now, naabot sa ato, kisa may naadto sa Espanya, St. James, usas mga apostoles, diadto siya. Ugingon ang istorya dito, nga kahit o mga Espanyol, mong naliwat sa bubuta. Kahit o mulakaw na unta si St. James, muuli na unta siya, anto ng mahal nga diri nagpakita, dito sa pilar, nagtungtong o haligi, o yang inan si St. James, ayang lakaw, padayon, kay kuyugan takat. And when James preached to the Spaniards again, they listened. Kaya ang pagsangyaw kung ubanan sa mahal nga birhen, siya maguna, muhumok ang kasing-kasing. Una, na-convert sila, 1521, naabot sa ato, dito sa San Nicolas. Ay, mga taga San Nicolas, para taga San Nicolas ay parokya sa una, no? Proud ka na sila nga dito naabot, dito dunggo. Di ba po kano sa atong unang bunyag sa Pilipinas? Cebu? Kano sa unang bunyag? Ha? Taga San Nicolas din, pataas sa mag-imas yung kamot. Kano sa unang bunyag? April 20, June 28, April, May, June. Pagka June 28, 3 months after gibunyagan ang unang mga Kristiyano sa Pilipinas. June 28, 1521. Sila si Mabon o yan sa 800 ka mga sakop nila
Now, naabot sa ato. Kay mo'y gisugo sa Ginoo, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ay kaupat, nasaad sa Ginoo, and instructing them to follow my commandments. Na-struck ko ani, kay kasagaran sa akong maurahuna ba, ang gisulti sa Ginoo, tudloy sila sa akong gitudlo. Tudloy sila sa mga kamatuoran, kulang di ay na. Dili lang di ay, tudluan sa mga kamatuoran, ang gisugo sa Ginoo. Tudluan aron mutuman sa iyang mga sugo. Nindot ni siya nga ma-emphasize tungod kay kung kutob lang ta sa pagtudlo sa kamatuoran, maunay gisultis Ginoo apan kalimtan nato ang ikaduhang bahin nga tudluan sila sa pagtuman sa iyang mga sugo. Maunay hinungdan nga bisag daghan pata nga maka-appeal seminar, mo tingin na problema sa itong nasod, no? Kaya gitudluan tas kamatuuran, Hindi pero ta wata tudlui, Supako na to. pagtuman sa sugo. Sakto na. Amen? Asa mo na? Magod, sakto na. Naaman ang duha, no? Tudluan tas kamatuuran, yung mulabang kita sa ikaduha. Mulabang tas ikaduha. Karon, ang tugos katapusan, kaya ako'y ipaambit nga importante kayo. Katapusan nga kauban sa Great Commissioning sa Ginoo, ningon siya, and I will be with you until the end of time. I will be with you until the end of time. Nindot kayo nga saad sa Ginoo. Maguban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao nga dinhi sa sunod sa 50 ka tuig nabati na nato kanang mga paguban sa Ginoo. Nabati nato ang iyang presensya diha sa atong komunidad, diha sa atong kinabuhi, diha sa mga nausab na kinabuhi, diha sa mga kinabuhi nga gihalad dito sa Ginoo. Nga Brad Ali, daghang mga nabari, daghang mga namadre, daghang po nangguwa. Wala nangguwa, okay na. Gani dito sa, sakto na brad, kanang sa college seminary pa ko, rektor ko diha, may nidoon ako nga mga madre sa Espanya. Ingon sila tabangin ni Father kay himat yun ang among komunidad dito sa Spain. Ang dunay 21 ka mga monasteryo nga dying. Ug ingon sila taga-imig pangitain med edukasyon. Nya kay naa ko seminaryo, igo tabangi po ko panguntak sa mga babae diha, mga dalaga, nya ako'y mo adto. So abi ninyo, asa na mo nakuha ni mga kasagaran ni gikan og mga renewal community. Charismatic. Labi na dito sa Lapu-Lapu kanang nanarabaho sa NEPSA. Dahil ano mo magkabagpuyog ito? Nanarabaho sa NEPSA, di ba? Kawin na luha ito. Daghan kayo. Lord, mga minutos charismatic sila kasagaran. Nakapadala mi og 7 ka batches. Magpadamig 5, 6, niya ang trainingon dire, yo. Ako mo'y gitawag na ko ito nila o illegal recruiter. Tinuod. Pero abi ninyo, usa sa akong una-una, ako ni silang tabangan. Kay 500 years ago, sila'y mianhi aron pag-evangelize nato. Karon nagkinahanglan sila sa atong tabang. Pila gyud ka daghang community nga nabuhay pag-usap. Pito ka batches ko nga naiduha ka community rito. Ang superior Pilipino na. Praise the Lord. Hallelujah. Ako goy mga tubang sa ilang ginikanan. Murag ako kipangasawa, daghang kay kog na pangasawa dito. Akong istoryahan, amo silang dadto dito ha, ay mukahadlok. Okay na sila dito. Paying it forward. Mission. Dua sila. Pero, abi ninyo na ako insulti. Kanang mga Pilipino